Mga boss, BBM, salamat ng dahil sa'yo. Dati kaming mga jeepney driver, ngayon tambay na lang kami. Malaki nga talaga ang ibigay ng pagbabago ni PBBM sa ating mga motorista, mga boss. Dahil marami na sa mga ito ay hindi na namamasada mga boss at pinili na lang na tumambay dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina ay hindi na nila kaya mga boss na kulang pa ang kanilang kinikita para ibili or ibayad sa gasolina mga boss. So, mas mabuti pang tumambay na lang daw. Ganon din naman. Pagod lang ang iyong ginagawa. At wala naman silang kita na iniuwi sa kanilang mga pamilya. So yun nga, marami ang mga motorista or mga drivers na naghahanap buhay ang talagang umiiyak na sa ganitong presyo mga boss. Dahil nga may karapatan naman ang Pangulo na ibaba yung mga excess tax at may karapatan naman siyang pigilin ang pagtaas ng presyo ng mga gasolina sa ating bansang Pilipinas, pero hindi yung ginagawa niya mga boss. At sa buong mundo siguro mga boss, buong mundo naman yung naapektuhan ng labanan dito sa Middle East, pero Pilipinas lang ang unang nagtaas ng presyo at talagang number one ang ating bansang Pilipinas. Grabe, balita pa lang mga boss, nagtaas, bigla na tumaas ito kahit pa naman may nauna pang mga pondo mga boss. So eto, mga boss, may magandang balita si PBBM. Malaking bawas sa 20.89 pesos sa diesel, yan, 4.43 sa gasolina at 8.50 sa kerosene mga boss. Yan yung magandang balita na rollback na ibibigay or ihahatid ni PBBM. So dapat bang matuwa ang mamamayang Pilipino? Kayo na humusga dito mga boss. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw.